Sa ngalan samahan sana og sa Espiritu Santo. Amen. Mga bilating kaigsunan, kumusta maayong gabi sa tanan? Welcome sa atong pagpanaguban karon sa ato ang jutay nga pagpaambit sa pagtuong Katoliko aron sa pagpalawom sa pipila ka mga sakramento sa atong simbahan. Ang atong kinabuhi ni kalibutan na usa ka panaw paingon sa usa ka destinasyon. Busa ang usa ka tao nga magpapanaw, di kinahanglan nga masayod unsay paagi aron makaabot siya sa iyang gitinguha nga destinasyon. Ug ang tao nga walay destinasyon sama lamang sa usa ka sakayan nga wa masayod, hain ang pantalan nga iyang kadungguan. Mga igsoon kini ubos nga alagad si Igsoong Kenneth Bustamante ang magapaambit kaninyo karong gabi una sa pipila ka mga pagtulunan sa atong simbahan. Labi na gyud sa sakramento sa atong simbahan nga angay masayran sa atong mga binating kaigsoonang Katoliko nga hiabtan sa atong Sibya karong gabi una mga igsoon. Kay natong Katoliko, langit ang tinuod nato nga destinasyon. Og langit ang tumong na ining maong kinabuhia. Busa nato mga Katoliko adunay giya. Itawag na inig mapa o roadmap. Mao'y tamdanan sa atong pagtuo og kana mao'y gilitok sa atong mga kadakrido matag adlong Domingo. Og kana gipasabot sa pagtulunan sa atong simbahan pinaagi sa Catechism of the Catholic Church. So, atong ipaambit karong gibahiyuna pinasikad sa pagpanudlo sa atong simbahan ang mahitungod sa pagtulunan sa dihog sa masakiton, kining anointing of the sick. Kasagad, wa kayo ni masabti sa itong mga kaigsuunan ng mga Katoliko. O nga, kung kamo gustong masayod sa itong pagtulunan, mamahimo kamong mga komento, makashare na atong video sa tinuha nga atong matabangan atong mga kaigsunang Katoliko nga mapasabot ang atong pagtuo. Kaday giingon nga you cannot love sa usa ka butang nga wa ka masayod, unsa kini siya ka importante. Di ka mahibalong mahigugma sa usa ka butang kung wa ka masayod unsa sa ka importante sa atong kinabuhi. Ang tanang tao na ining kalibutan, dato manong kabus, hari manong sulugoon, babae manong lalaki, unsa may estado sa pangidaron sa kinabuhi, ana agayad kanunay ang gitawag mga igsoon og pag-antos. Gani sumala pa sa usas Santo Papa sa atong simbahan, si Pope St. John Paul II matud pa niya, taliwala sa nag-uswag nga kahimtang sa natad sa teknolohiya, adunay mga butang nga dili nato kapugngan. Mao kini gitawag kanato mga igsoon og sufferings. Pag-antos. Not just physical, but doon na pay laing matang sa pag-antos. Kana sumala sa sulat sa atong kaning sa Papa nga nitaliwa na nga si St. John Paul II sa iyang suwat nga Salvific Dolores yadtong 1984 matod pa niya, sufferings is also moral, spiritual, mental, and psychological. Atong baligon, yang sufferings di ay dili ra sa physical, kini atong lawas, kundi ang sufferings aduna po'y gitawag og suffering sa moral, spiritual, mental, and psychological. O kini mga pag-antos nga masinati sa tao, dunay duha ka sangputanan. Ang sangputanan sa kaayuhan sa kalag, o dili bagha ang kapakyasan nga makaadto sa destinasyon nga mao ang langit. Tumbalikon, kini maong pag-antos dunay duha ka posibleng sangputanan, ang kaayuhan sa tong lawas ug kalag ug ang sangputanan sad nga mosangpot ngadto sa kalaglagan sa tong kalag.
Apan nganong makasinati matag pag-antos dunay mga kalamidad ato masinatian kung naa pay Ginoo. Nganong maantos magta. Ato masahon ang Catechism of the Catholic Church. Ining pagtunudlo sa atong simbahan sa mga Katoliko nga naminaw nato karon. Ano magsakit mga tao? Ano mo sakit mo bati man siya mga sufferings ang tao? Sumala sa simbahan na ganayon. Sa Catechism of the Catholic Church number 1500, kining katisismo sa atong simbahan sa mga Katoliko nga buot magtuon sa pagtulunan sa atong simbahan, mas nindot kung aduna tay huptan nga katisismo. Nagkanayon, illness and suffering have always been among the gravest problem. Unsa daw? Kining illness, mga kasakitan sa lawas, mga pag-antos and suffering have always been among the gravest problems confronted in human life. In illness, pinagi sa itong mga balatian, man experience his powerlessness. Kini di atong mga balatian, muna nagpahinumdom na to, nga kita usab mga igsoon, doon na tayo limitasyon. Kini itong mga pag-antos. The illness, man experiences his powerlessness, his limitations, and his finitude. Every illness, tanang mga sakit, can make us glimpse death. Kini mga balatian na to, muli nagpahinumdum na to, nga di yun ta mulungtad, na ining kalibutan na, og muli ang bidlisyo sa gitawag na to mga kaigsunan, pahinumdum nga kita mamatay, kining maong balatian nga atong gihambin. Sa gingon sa katisismo sa atong simbahan, illness and suffering have always been among the gravest problems confronted in human life. Human man ta, tao man ta. Normal di man dunay mga kasakitan. In illness, man's experiences his powerlessness. Bisan unsa ang matawag nato nga kaigsuonan lambo sa natad sa teknolohiya, kining mga sufferings og illnesses mao ni dili kapugngan sa tao. Kay mao kini nagpahinumdom na kita dunay limitasyon o kita gipahinumduman sa Dios. Every illness, take note in pulong every, tanan, matag balatian, can make us glimpse death. Kini di ay, upahinumdum na to, nga kita mo taliwan, niining kalibutan na mga igsoon. Now, unsa may hinungdan sa itong mga balatian, doon ay mga karaan na itong gisultis sa mga kaigsuunan nga mga apuhan, maingon sila, kung di magantos, dili masantos. Kung di magantos ang tao, dili masantos. Pero doon ay mga pag-antos nga resulta usab sa atong binuhatan. Kay kung atong balikan ang suwat sa libro sa Dios, kining Biblia, mga igsuon, sa Genesis chapter 3, verse 2 hangtod sa 14, gumikan sa sala ni Adan ug ni Eva, adunay silot sa tao. Take note, sa una pa lang nga libro sa Biblia sa Genesis, gumikan sa sala sa tong unang ginikanan si Adan ug si Eva, ang tao nag-antos. Kay dunay silot, resulta sa sala. Apan ang Dios gumikan siyang kaluoy, wa mubiya sa iyang katawhan, wa mubiya sa makasasala niyang katawhan. Kung kaatoy padayon ang Genesis kapitulo 3, versikulo 15, doon ay proto evangelium nga gitawag sa atong mga teologo. Sa ato pa, adunay paglaom diha sa kasakitan, mga kaigsunan. O matod pa sa atong katisismo sa atong simbahan, kining Catechism of the Catholic Church number 405. Gumikan sa sala sa mga ginikanan mo ng atong mga bata bunyagang Katoliko, gumikan kay kabug-an sa sala sa mga ginikanan, adunay gitawag ang atong mga kabataan. Kita nga na tao adunay tay gitawag og original sin nga mapapas pinaagi sa bunyag.
Apan wa ka na nagpasabot nga human na bunyagi ang usa ka bata na papas ang gitawag og original sin, but dili ka na tong topic. Posible sunod atong iskutan ng original sin. Ako na ning kuhit gumikan kay dunay suwat dinhi dapita sa Catechism of the Catholic Church number 405. Baptism by imparting the life of Christ grace erases original sin and turns a man back toward God. But the consequences for nature, wicked and inclined to evil, persist in man and summon him to spiritual battle. Ngadi ay, human tababunyagi, adunay spiritual battle, mga kaigsunan. Adunay persist in man and summon him to spiritual battle. Dunay gubat nga espirituhanon sumala sa pagpanudlo sa atong simbahan. Og kung nato malikan ang daang tugon sa ato ang pagtulunan sa mga Hudiyo kaniadto, ang man suffering resulta sa ilang sala. Personal sin mo hinungdan nga dunay physical sufferings. Pananglitan, grabe sad ka muinom, grabe sad ka gabisyo. Therefore, adunay posibleng physical sufferings. Ang pinagi sa mga sufferings matod pa ni Joseph Cardinal Ratzinger, ang kanina tong Santo Papa sa atong simbahan, maingon siya nga, pinagi sa mga sufferings, man questions the meaning of illness. Posible nga pinagi sa mga pag-antos, ang tao makapangutana unsay meaning iyang mga pag-antos. Ikaduha, kini iyang mga pag-antos posibleng maoy makahikot kaniya sa halawom nga pagtuo ngadto sa Dios. Kay man sab, kining maong pag-antos mao ni ang privilege niya siya moampo. Hinumdum ta kung dunay linog ang tao makalitok yung Ginoo. Sakto si Joseph Cardinal Ratzinger sa iyang suwat nga matod pa niya, man questions the meaning of illness, mga sufferings na to karon. Maka-question siya nga naman eh. Ikaduha, man's be united with Christ. Posibleng ang tao mahidugtong pagbalik sa Dios. Daghanang manimba simbahan, no? Ug ang illnesses posibleng mohatag kaniyang pribilehiyo aron magampo. Of course, ang illnesses and sufferings, ang tao mangita gyud kaayuhan. Normal magyud tao mangita kaayuhan. Good evening ni Konsehal BB Viga, mayong gabi. Si ako yuan, si Rafi Bustamante mayong gabi. Oy, si General Manager Edwin, good evening GM. Mayong pagpaminaw, no? Salamat ka sa pagtanaw sa gustong live. Si Brad Steve ni Harna sa Tukuran, mayong gabi sa itong mga kaigsunan. Now, sumuni nga ang tao mag-antos, no? Una, ang mga tao kung mag-antos, mo to'y giingon nga, usahay mo ni ang muhatag ng privilege para maampo siya. Pero doon ay po panganahon nga, ang mag-antos ang tao, iyang basulo na Ginoo. Ganun, nag-antos man ko nga, sige mo kong simba. Sige mo kong simba, no? So, muna nga, doon ay mga pagduda nga, man nag-antos man ko. So, maka-question na sa Ginoo. No? Kung atong tanahon kanang suwat sa balaang kasulatan, doon mga propeta nga misukna sa Ginoo. Nga nag-antos siya kay grabe man iyang kamalasigon. So, posible di ay, kining mga pag-antos na to, ato sad nga i-unite ngadto sa pag-antos sa Ginoo dito sa krus. Kini atong mga kasakitan, pwede na itong ihalad ngadto sa Ginoo nga miambita siyang pag-antos dito sa krus, mga binating kaigsunan. Now, sa pagkakaroon ato mga kaigsunan ng mga Katoliko, kung masakito na gani, mudangop na sa gitawag og mga New Age practices. Pag-adto sa albularyo, kung dili maulian sa doktor, kung dili maulian sa binisina, muadto sa albularyo. O gana siya, gidiscuss naman sa mga kaigsunan nga di gana siya sa balang kasulatan o gidili siya diha sa katesismo sa atong simbahan.
Even though na siya gitawag og momentary healing, apan dili ka na girekomenda sa simbahan kay gidili ka na sa atong pagtuo. Nang gidili sa atong pagtuo na abay irekomenda ang atong simbahan nga kaduulan sa mga masakiton. Mo ni karon na atong i-discuss kining anointing of the sick, kini pag anoint sa mga masakiton. Unsa may buot pasabot ining pag-anoint sa masakiton, unsa may definasyon sa simbahang Katoliko, sa mga Katolikong naminaw karon ug sa mga dili Katoliko, kay interesado sad nga maminaw sa tuang jutay nga paambit, unsa man kining sakramento sa dihog sa masakiton. Sacrament of healing, anointing of the sick. Sa atong dokumento sa simbahan sa My Catholic Faith nagkanayon. The sacrament which through the anointing with blessed oil, o sa gigamit, blessed oil, by the priest and through his prayer. Kinsay, o sa gigamit, blessed oil, pinaagi sa pari, and through his prayer, pagampo, gives health and strength to the soul, kalag, and sometimes to the body. And we are in danger of death from sickness, accidents, and old age. When we are, no? Kung naata sa pangidarunan, aksidente, o naisakit, naa daytay kadangpan mga igsuon ang kining anointing of the sick. Matod pa sa My Catholic Faith, the sacrament which through anointing with blessed oil by priest, atong pari, and through his prayer, siyang pagampo, gives health and strength, makahatag og kaayuhan, and strength to the soul, and sometimes to the body, when we are in danger of death from sickness, accidents, and old age. Ang atong simbahan doon na siya tulog ka mga oil nga gigamit. O ganang tulog ka mga oil, imo na makitaan panahon mga igsuon sa Huwebes Santo. Then, pag-blessingan sa obispo ang tulog ka mga matang sa oil sa atong simbahan. Ang gitawag og oil of chrism, mo gamiton sa bunyag, sa mga gibunyagan, mo gamiton nga oil sa gibunyagan, og sa mga gikumpirmahan. Og oil of catechumens, mo gamiton sa mga gibunyagan, labi na mga dagko nga gibunyagan, og ang katapusan nga oil nga giblessingan sa atong simbahan, gitawag nga siya holy oil. So nang holy oil, so may function niya. Magamit na siya sa gitawag og anointing of the sick. So wala diha ang oil sa mga albularyo. Wala diha ang oil sa mga mananambal. Ang naa diha mga igsoon, chrism oil gigamit sa konfirmasyon og bunyag, oil of catechumens sa sa pagbunyag, og holy oil kanang anointing of the sick. Now, unsa may ampo diha sa anointing of the sick, unsa man di ay gilitok sa pagampo. Ang simbahan mo niyang panglantaw. By this holy anointing and his loving mercy, may the Lord forgive you. Muna yung pare, no? By this holy anointing and his loving mercy, may the Lord forgive you whatever wrong you have done by the use of your sight, nakasala mata sa mata, hearing sa atong pandungog, smell sa atong panimaho, taste sa atong dila, speech sa atong istoryahan, touch sa atong paghikap, and the power to walk. Now, mo na ni kadindot sa simbahan kay doon na siya gitawag og dangpanan sa mga masakiton. Actually, dili lang lagi masakiton sa physical but posibleng emotional and psychological nga mga balatian, mga igsoon. Now, kining anointing of the sick naa ba ni Biblia? Muni ang sagad pangutana. Sa atong basahon ang Santiago kapitulo 5 versikulo 14. Sundi ko ninyo kung naamoy Biblia diha mga igsoon, atong sulayan pagpakli kining sulat sa Santiago aron makatabang kini sa pagpasabot may tungod sa anointing of the sick. Dunay lanang atuon gamiton sa atoang kaparian ug dili lang kana
adunay pari nga magampo alang niya. Now, naaba na sa Biblia, naaba na sa balaang kasulatan, so kini mo atong klaruho, no? Kaya kung doon na mo yung mga pangutanan sa biha, ato sa nangatagan sa pagtagad, kung related na nas itong tema, nga atong gisgutan mga kaigsunan. So, dinita sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 13, nga nagkanayon. Paminaw Santiago 5:13. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampua siya sa Dios, ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Kung dunay masakiton, kung dunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Pare, itong balikon, kung dunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas og mupasaylo alang sa usag-usa og mupasaylo sa iyang mga sala. Busa, pagsugaray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Naaday sa balaang kasulatan, kining anointing of the sick, kung dunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron ang pag-ampo alang kaniya sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maog pag-ampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. So naaday sa balaang kasulatan mga kaigsunan, ang kinini ang atong gisgutan nga anointing of the sick, naaday kini sa balaang kasulatan mga igsuon. O gani, kining maong pag-ayo sa masakiton, ang unang mahimo gyud ini sa 37 ka mga miracles nga gihimo ni Kristo diha nga mabasa nato sa Ebanghelyo. Sa 37 ka mga miracles niya, adunay 24 kaihap nga gaayo siyang masakiton. Kabahin niya na, ang iyang pagsulti diya sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 13. Atong balikon ha. Marcos Kapitulo 6, versikulo 13. Atong basahon ang balaang kasulatan sa San Marcos Kapitulo 6, versikulo 13. Nga nagkarayon. Tunayo bagmasikiton. Atong Ginoo. Busa ng lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghanang yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghanang mga masakiton. Atong klaruhon niya sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 14 kaganiha atong nabasa nga ang anointing of the sick naa sa Biblia. O mismo atong Ginoo naghimo sa nini. Nag-ayo sa mga masakiton. Og dunay pulong sila, therefore kauban sa Ginoo ang mga apostoles. Marcos 6:13. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang kadaghanan sa mga masakiton. Naa sa balang kasulatan, ang pag-ayo sa masakiton o gihimo kini sa mga apostoles o ang mga apostoles mga pari. Now, napabay mabasa Brad Genda sa balang kasulatan. Atong sulayan ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 40. Sa pagkakilom-kilom na ang tanan nga masakiton sa nagkalalaing balatian, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus. Gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo silang tanan. Sumuni ang gihimo sa Ginoo. Now, wa naman ang Ginoo. Sa unsang paagi man nga wa naman ang Ginoo karong panahona. O na nga, doon na siya gisugo. O ang iyang gisugo, kadtong mga apostoles. Marcos 16:17.
kinsa man ang gisugo sa atong Ginoo. Atong basahon ang sulat sa San Marcos kapitulo 6 o 16 versikulo 17. Sa mga nagsunod karon atong basahon ang Marcos 16:17 nga nagkanayon ang balaang kasulatan mga kaigsunan. Ang mutuo o direta og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa ngalan sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa og manulti sa laing sinultihan. Magkupot sila mga halas o kung makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayaw sila. Itapion nila ang ilang mga kamot sa masakiton o mamaayo sila mga igsoon. Now, kinsa magiingnan ini? Wa naman ang atong Ginoo ang iyang mga tinunan. O ang iyang mga tinunan nga nagpabilin ng sibahan mga binating kaigsunan. Now, ang ato mga kaigsunan mga Katoliko, mo yung sila nga ang anointing of the sick para lang sa katapusan nga journey sa kinabuhi sa tao. Posible matod pang katapusan nga journey lang sa kinabuhi sa tao o ang kadaghanan sa mga muduol sa sakramento sa anointing of the sick ato ng mga nagtinga na. Kay nagtuo man ta kining anointing of the sick alang na gini sa mga hapit ng mamatay. Kung nagipaklaro sa atong simbahan. Kung atong basahon ang Second Vatican Council sa dokumento sa Simbahan Katoliko, kining Constitution on the Sacred Liturgy sa pahina sa paragraph 73 kanagkanayon. Extreme unction, which may also and more fittingly be called anointing of the sick, is not a sacrament for those only who are at the point of death. Atong balikon, giklaro sa simbahan nga, kining anointing of the sick, dili ra din sa mga tao, nga himalatyo na. Niya sa kamot kining 16 ka dokumento sa Second Vatican Council, nga nagkanayon sa iyaang paragraph 73 sa dokumento nga Constitution on the Sacred Liturgy. Atong balikan. Extreme unction, which may also and more fittingly be called anointing of the sick, is not a sacrament for those only who are at the point of death. Dili na si manghimalat yun. Hence, as soon as any of the faithful begins to be in danger, kung naa ka sa danger from sickness or old age, bisan pa maskiton o labi na katong mga idaran, the fitting time for him to receive the sacrament has certainly already arrived. Kadili lang dahil nila ito maskiton na nga hapit na himalat yun, kundi kining maong sakramento giagda ang mga masakiton. Og muni atong duulan, mga binating kaigsunan, pinaka-importanteng sakramento, una ta mutaliwan ining kalibutan na kining sacrament of healing or anointing of the sick. Mao nga kanunay nagpahinomdom ang atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church number 1520. Mas mayong basahon na to ang dokumento sa simbahan para di mo makaingon nga tumo mo ng Brad Kenneth. So atong basahon ang dokumento sa simbahan sa 1520 sa paragraph 1520 sa atong dokumento. Nga nagkanayon ang atong simbahan mga binating kaigsunan. Koncerning sakramentuha, ha? The first grace of the sacrament, kining sacrament of anointing of the sick, is one strengthening peace and courage to overcome the difficulties that go with condition of serious illness or the frailty of old age. This grace is a gift of Holy Spirit
who renews trust and faith in God and strengthens against the temptation of the evil one and temptation to discouragement and anguish in the face of death. Pagkanindot ay ni mong sakramento. This assistance from the Lord by the power of His Spirit is meant to lead the sick person. Kini mong sakramento atong balikon. This assistance from the Lord by the power of His Spirit is meant to lead the sick person, masakiton, to healing of the soul, but also of the body, if such God's will, kung gusto Diyos Ginoo. Ang Ginoo may mapaayo. Gustuhon Diyos Ginoo maayang tao, way makapugong sa Ginoo. Furthermore, if he has committed sins, he will be forgiven. Kay naa sa diha ang iyang pagsugid sa iyang mga sala, mga binating kaigsuunan. So ang sa iyang nahimo nga sala, mapasaylo sab siya niining maong sakramento. So muni ang sakramento nga nataligam-an siguro sa ato mga kaigsuunan, mga Katoliko, mudangop ta usahay sa matawag natong mga albularyo, mga faith healers, apan ang simbahan. Pinasikad sa balaang kasulatan, Santiago Kapitulo 5, versikulo 14 ngadto 15, dunay sakramento, anointing of the sick. O kana gisugdan mismo sa atong Ginoo kanang maong sakramento, mga binating kaigsuunan. So kanindot di ay sa sakramento sa anointing of the sick, nga gipaklaro sa simbahan di ay sa iyang dokumento nga dili lang rin alang sa mga himilatyon. Usahay man ko na nauna tang alang sa mga himilatyon ning anointing of the sick, no? Naa di ay ni. No, dili di ay sa mga himilatyon lang. Mga ngano mo antos ang tao? Kumikan sa human sin, unang ang tao magantos. Nasa kining compendium of the Catechism of the Catholic Church sa paragraph 57, kanayon ang dokumento sa atong simbahan. He eliminates the mystery of evil in His Son Jesus Christ, who died and rose in order to vanquish the great moral evil. Human sin, which is the root, human sin, tombalikon, which is at the root of all other evils. Ang ato din kasakitan, usahay, gumikan sab sa human sin, sa mga sa tao. Wala nga dili tanan, di tampo kas konsidera nga ang mag-antos masantos. Kaya doon mag-antos, nga moadto sa albularyo. Doon mag-antos, nga dili mo duol sakramento sa anointing of the sick. Kaya wa kasabot ni mga sakramentuha. Nga haskang ninduta man di ay, kini mga sakramento kay ang Dios na sayod, ang tao mag-suffer, ang tao mag-antos. O kung ang tao mag-antos, ang Dios na sayod, nga ang tao mo question nga nung naa sa kasakitan. Ang tao mo question nga nung naa sa pag-antos. Apan dunay higayon nga kining mga pag-antos mao mo unite kanato pagbalik ngadto kang Kristo pinaagi siyang sakramento. Kay kining mga pag-antos matod pa ni Joseph Cardinal Ratzinger, kining mga man-suffering, mga illnesses, mga igsuon ug uban pa mga pag-antos, mao siya ni makahatag natong privilege aron ta mo ampo, aron ta mahinumdom sa Ginoo. Og pinaagis ng mga pag-antos ang tao mangayo og mangita sa iyang kaayuhan. Apan ang kaayuhan dili lang di physical, but kinahanglan na sab ang espiritual nga kaayuhan sa atong kalag. Ug mao kana ang matawag nato og pangandoy
sa simbahan, pangandoy sa Dios nga sa katapusang gutlos ng kinabuhi, muduol ta diha sa sakramento sa anointing of the sick. Kung doon naman tayo kaigsunan nga nagsakit, ato silang agdahon na ng maong sakramento, mga kaigsunan. Kaya atong balikon ang atong kinabuhi na kalibutan na usa ka panaw sa usa ka destinasyon. Busa kita nga magpapanaw, di kinahanglan masayod unsay paagi aron makabot nato kanang maong destinasyon nga atong gitinguha nga adtuan. Kaya ang tao nga walay destinasyon sama sa usa ka sakayan nga wa masayod kung asa ang lapyahan ug dungguanan. Ug natong Katoliko, ang langit mo'y tinuod natong destinasyon. Ang langit mo'y tumong niining kinabuhia. Busa natong Katoliko, aduna tayong roadmap, aduna tayong mapa, tamdanan sa atong pagtuo. Og kana atong mabati da sa kridos pagtuo ng adlaw. Nagatuo ako sa Dios, Amahan makagahom sa tanan. Og sa katapusang bahin niya na, mubalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga militay. Katuo ko sa Santos Katoliko nga simbahan, sa kaambitan sa mga santos o kapasayloan sa mga sala. Kaya nga ito naging sakit usahay, hinungdan sa atong sala mga binating kaigsunan. Labi na karong panahon na, nga danay ubay-ubay nga kalamidad, atong yampo, atong mga igsuon, nga nabiktima taon sa kalamidad. Atong yampo, atong mga kaigsunan nga gitayog na ng linog mga binating kaigsunan. Apan di malimot, na dihang namatay ang atong Ginoo, milinog usab ang kalibutan. Og kana, linog sa kaluwasan. Atong yampo ito mga nangamatay, nato mga kaigsunan, ato silang yampo, no? Kato nangamatay. Apan, doon ay linog sa kaluwasan, no? Gipukaw ta sa Ginoo, musangpi ta niya. Unang duck, cover, and hold, ug ato nakalimtan, ang usa ka importante kayo, and pray. Duck, cover, and hold, and pray. Mga binating kaigsunan. Hupayon ta sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka mga lain-laing mga kabalaka o mga pag-antos. Ug duol ta sa iyang sakramento. Muhangot ta sa iyang sakramento. Timaan siya dako kayong gugma. Salamat ni Jocelyn Mapait, ni Mariam Labitad, J. Carlo Badinas o sa kabuutan kay nga Catholic Faith Defender sub Cebu, si Phil Jan, good evening, mabuhay, padayon Brad Ken, sa tanong ito mga kaigsunan diya. Ay kalimot, ang puay ta kanunay, ilabi nagyod karon nining bulan sa Rosario. Yung bulan sa Rosario. Bulan sa Oktubre, muliktok tag mga pag-ampo sa Rosario. Susunod, ato pang isgutan kining maong pagtulod sa itong simbahan. Kung na may mga inquiries, kung na may mga pangutana, ay mo pagduduhas pag-message sa itong official Facebook page. Sa pamasin, makatabang ta sa pagpalambo, sa pagpahibalo, sa importanteng masayra na to sa pagtuong Katoliko. Kay, ang Katolikong matuhuon, o nanasayod siyang pagtuo, mubarog, apan ang Katoliko, nga kulang sa iyang pagtuo sa pagkakatoliko, o magtuon sa iyang pagtulunan, posibleng mapukan sa dagan sa panahon. Kini yung ubos ng igsoon si Brother Kenneth Bustamante hangtod sunod higayon sa atong pagtuon mga igsoon, no? Atong palawman, atong pagtuo aron kita makapaambit sa uban. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.